Round 2 ng Bangayang Enrile versus Santiago sa Senado. Matapos ang privilege speech noong isang linggo ni Senador Juan Ponce Enrile laban kay Senadora Miriam Defensor Santiago, si Santiago naman kanina ang nagsalita. Binira niya si Enrile bilang di manoy mastermind of plunder, smuggler at babaero. Inungkat din niya ang record ni Enrile nung martial law. Pero si Enrile tahimik lang na nakinig kay Santiago at naglaro pa ng computer game. Anya, wala raw basehan ang mga paratang ni Santiago. Mula sa Senado, may live report si Jam Sisante. Jam? Yes, Jessica. Nasa harapan lang ni Senador Miriam Defensor Santiago si Senador Juan Ponce Enrile nang tawagin niya itong mastermind ng pork barrel scam, smuggler at babaero. At habang galit na nagsasalita si Senador Miriam Defensor Santiago, patawa-tawa naman si Senador Enrile at naglaro pa ng kanyang computer games. This man, contrary to logic and common sense, hopes to evade criminal prosecution and public outrage over his plunder by resurrecting campaign dirt against me, which are over 21 years old. Dream on, old man, also known as Tanda. Galit niyang sinagot isa-isa ang mga pahayag ni Enrile noong nakaraang linggo. Sa kabila ng pagtanggi ni Enrile na siya ang utak ng pork barrel scam, tinawag ni Santiago si Enrile na mastermind ng 10 billion peso plunder case na kinasasangkutan ng ilang mambabatas at iba pang personalidad. Who could be personally present and interpolate Janet Napoles, who appears to be his BFF, his best friend forever. But he chooses to keep away and to keep silent because he's immobilized by fear and humiliation. Sabi ni Enrile, nagsimula ang alitan nila nang hindi niya kumpirmahin si Santiago bilang Agrarian Reform Secretary noong panahon ni dating Pangulong Cory Aquino. Pero paniwala ni Santiago, nagsimula ang galit sa kanya ni Enrile noon pang martial law. Pinakawalan daw kasi ni Santiago bilang trial judge ang mga nag-arali na estudyante na pinakulong ni Enrile. This was and remains Enrile's arrogant, tyrannical attitude to young people, persecution, bad faith, malice, and dictatorship. He has never changed. Hinimok ni Santiago ang Department of Justice na imbestigahan si Enrile dahil daw sa mga krimen nito, kabilang na ang naging papel ni Enrile noong martial law. Kinastigo ni Santiago ang anyay pamimersonal sa kanya ni Enrile imbis na detalyadong sagutin ang mga alegasyon sa pork barrel scam. His speech amounted to verbal violence on a woman lying in her sickbed while he preened in the Senate, demonstrating his skills as a drama king of corrupt politics. Inugnay din ni Santiago si Enrile sa anyay smuggling at gambling activities na konektado sa Cagayan Economic Zone Authority o CEZA. Si Enrile kasi ang may akda ng batas na bumubuo sa CEZA at ayon kay Santiago, ang CEO ng Port Irene ay kamag-anak ni Enrile. Bakit tayo magbabayad? Sa pamagitan ating buwis para kumita itong smuggler na ito. Aba, ang galing. Global gambling lord na siya ngayon. Sabi pa ni Santiago, namuno din sa illegal logging si Enrile noong martial law. Pati ang love life ni Enrile, hindi pinalagpas ni Santiago. Binasa niya ang isang lumang artikulo na nagsasabing naghiwalay si Enrile at ang asawa nitong si Cristina dahil di umano sa pambababae ni Enrile. He's chasing after other women, including domestic helpers, cooks, and assistants. Walang pinapatawad ito. Kaya ayaw kong tumabi sa kanya, baka mamaya na HIV ako. Inakusahan niya si Enrile ng pagkakaroon ng relasyon sa kanyang dating chief of staff na si Attorney Gigi Reyes. Enrile had the audacity to throw a birthday party at a 5-star Makati hotel for his concubine. Nag-birthday party para sa kirida niya, to which he was able to drag President Aquino. And this libertine pontificates about morality? Ayon kay Santiago, hindi rin dineklara ni Enrile sa kanyang 2012 SALN ang lahat ng kanyang ari-arian. Sa talumpati ni Enrile noong nakaraang linggo, pinahiwatig ni Enrile na may problema sa pag-iisip si Santiago. Sagot ni Santiago, Enrile with his eternal philandering and unexplained wealth desperately needs a shrink as a mental health measure. His mind is sit, 3 times sit, to use the language of Katniss Everdeen in the Hunger Games, Catching Fire. Yan o. Yan, 3 times sit ka. At para lang sigurado, ito.
Sinabi rin ni Enrile sa kanyang talumpati noong nakarang linggo na noong trial judge pa si Santiago na wala ang isang inangkat na sports car mula sa Bureau of Customs at saka nakitang minamaneho ni Santiago. Empleyado ng Customs noon ang asawa ni Santiago. Wala itong katotohanan, sabi ni Santiago. Smuggle daw ang kotse at tulad ng policy ng Bureau of Customs noon, pinagagamit sa mga empleyado ang mga nasamsam na kotse. Enrile kept threatening to oppose my confirmation as Agrarian Reform Secretary unless my husband released the smuggled car to the smuggler. Kaya nag-abogado pala para sa smuggler. As a former Customs Commissioner, Enrile wanted to bend the law for his illegal clients. This tale of a Toyota is a non-issue. Sagot naman ni Santiago sa pamamaliit ni Enrile sa kanyang bar exam grade. Hindi raw talaga mahalaga sa kanya ang bar exams dahil sa ibang bansa, mas binibigyang halaga ang membership sa Law Journal. Hinamon siya ni Santiago sa isang debate tungkol sa pork barrel scam at sa paggamit ng Senate funds na gagawin sa University of the Philippines College of Law kung saan pareho silang nagtapos. I challenge Enrile to a public televised debate on the plundered charge against him, face to face. Huwag kang mag-upa ng attack dog mo. Ikaw ang humarap sa akin. Tayong dalawa. Doon sa UP, dahil pareho tayong UP graduate. Sumagot ka! 2 dipa lang ang layo ni Enrile. Patawa-tawa. Minsay nakikipagkwentuhan sa katabi niyang sa Senador J.V. Ejercito at kalaunan ay naglabas na lang ng gadget para maglaro ng paborito niyang Bejeweled. Let me tell you about the real Lacson. As PNP chief, Walang nangyaring interperasyon sa Senate floor ayon na rin sa hiling ni Santiago na umuwi agad dahil sa kanyang sakit na chronic fatigue syndrome. Pero si Enrile hindi na napigilang magsalita upang isa-isang sagutin ang ilan sa akusasyon ng tila ba mortal enemy na niya. My record about martial law is open to the scrutiny of anybody, even historians can check them. As I said in my speech, I walk throughout this country in the daytime or nighttime and I feel safe because I've never oppressed anybody. Hinahamon niya rin ang mga otoridad na imbestigahan ng operasyon ng SEZA. As far as the Cagayan Economic Zone is concerned, I have no interest there except to develop the place in order to give jobs to the people where I came from. Ikinalulungkot niya raw na nadamay pa ang ilan sa kanyang mga staff. Finally, I'm sad that she attacked some innocent people who are not here, especially my chief of staff, which I believe is innocent of all the charges made against her. You know, Mr. President, even my maids, even my security, I treat them like my bodies. Maybe they mistook that for something else. At tulad sa una niyang speech, muling nagkomento si Enrile saan niya ikalagayan ng pag-iisip ng senadora. Lahat ng sinabi ko doon sa speech ko ay pinatunayan niya ngayong araw na ito. Pero ano po, sir? Particular doon alin, sir? Lalo na yung kanyang state of mentality. Siya na raw ang mauunang huminto sa mga maaanghang na palitan nang sa gayoy wag nang madamay ang imahe ng Senado. Ako as far as I'm concerned, I will not say anything. Alang-alang na lang sa Senado eh. Sinasabihan na nga tayo ng madla na tigil na. Pero kung gusto niyang maging sisero at sige pa rin siya, okay lang sa akin yun. Jessica, hindi dito nagtatapos yung alitan ng dalawang senador dahil sabi ni Senador Miriam Defensor Santiago, balak daw niyang maghain ng reklamo doon sa Senate Ethics Committee para daw doon sa unparliamentary acts and language ni Senador Enrile doon sa privilege speech niya laban kay Santiago noong nakaraang linggo. At kahit na naging matindi nga yung palitan ng salita nitong dalawang senador, yung iba naman hindi nawawalan ng pag-asa na magkakabati pa silang dalawa tulad ni Senador Jinggoy Estrada. Sabi ni Senador Estrada, susubukan daw niya na pagbatiin yung dalawang senador bago matapos yung taon at malamang daw ay tulungan siya ng kanyang ama na si Manila Mayor Joseph Estrada. Jessica. Okay, dyan may mga serious accusations and allegations involving national interest sa parehong speeches ni na Senator Enrile and ni Senator Santiago today, no? Outside of the Ethics Committee, wala bang makukuhang value ang mga iba't ibang komite dyan sa Senado, lalo na't kilala ang Senado natin na nag-iimbestiga ng maraming issue, no? Ito, very serious allegations even involving corruption, etc. Wala bang gagawing aksyon ang Senado tungkol sa mga aligasyong ito?
Well, Jessica, kasi yung mga sinasabi ng mga senador sa mga privilege speech nila, privilege communication to, may parliamentary immunity sila, kaya hindi pwedeng gamitin laban sa kanila yung mga sinasabi nila for criminal prosecution. Yung mga ibang national issues na nababanggit dito, tulad halimbawa nung pork barrel scam, sabi ni Senador Enrile, yung mga bagay na yun ay dapat na sinesettle doon sa tamang forum. Hindi doon sa mga komite ng Senado, kundi doon sa ombudsman kung saan meron na nakabinbin na reklamo laban sa kanila, Jessica. Okay, at nabanggit mo na rin for the benefit ng ating mga manonood na ang mga senador pag nagpe-privilege speech, kahit sa ordinaryong mga tao, lalo na sa mga mamahayag katulad natin, libelous yung language, hindi sila pwedeng ihabla dahil sa kanilang maaanghang na palitan ng salita, di ba? Tama yan, Jessica. Hindi sila pwedeng ihabla dun sa mga sinasabi nila sa kalang privilege speech or mga privilege nga communication. Kasi under the Senate rules, parang binibigyan ng kalayaan yung mga senador na magsabi kung anong gusto nila sabihin para kung bagay free-flowing yung mga discussion, pwede nilang matalakay lahat, lalo na kung kailangan yung talakayan para sa paggawa ng batas, Jessica. In the meantime, hindi na napag-usapan yung hamon ni Senator Santiago for a debate, no? Unprecedented yun. Yung nangyari ngayon sa Senado. Ngayon lang, sa tanda ko, ngayon lang meron ganitong matinding bangayan sa pagitan ng dalawang senador sa Senado, no? Historic din kung pag magkakataon yung hamon na magdebate sila sa UP College of Law. Yun, hindi na pinick up, hindi na finalo up, Jam. Jessica, kasi pagkatapos nung magsalita ni Senador Enrile doon sa plenaryo, inambush interview siya ng ibang mga reporter at matipid na lang yung kanyang naging sagot. Ang sinabi na nga lang niya, yung pag-question niya doon sa kalagayan ng pag-iisip ni Senador Miriam Defensor Santiago. Pero bago magsalita si Senador Santiago, nagsabi na si Senador Enrile na tingin niya hindi yung Senate yung proper forum para talakayin yung mga detalye ng pork barrel scam. Yun nga, yung ombudsman daw, doon daw siya sasagot, doon siya magbibigay ng detalye at hinahanda na raw niya yung counter affidavit. Yun din daw yung dahilan kung bakit dun sa privilege speech na noong nakaraang linggo, hindi niya masyadong tinakil yung mga detalye ng pork barrel scam kasi nga naniniwala siya na hindi ito yung mga forum. So, bagamat hindi niya sinagot kanina or hindi siya natanong tungkol dun sa kung tatanggapin ba niya yung hamon ni Senador Santiago para sa isang debate, sa ngayon mukhang malabo na pumayag dun si Senador Enrile kasi tingin nga niya ang proper forum lang ay yung ombudsman, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Jam Sisante.